Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na komo nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. kay Chairman. Senator I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And duly Kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin ng auditor, Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. kasi nga kung... To subpoena, Mr. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said they if will that finish will it help us, today. okay. Any second? Yeah, it was already seconded, Mr. Chairman. There's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, kasi maigsi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tulfo. Senator Tulfo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng, Mr. Chair, sabi ng COA. Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. Okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya lang, ang De La Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong hindi. mga- Hindi ho, Marami naghihintay kayo naman po last ako. na daw, last. Tinatanong ko lang Oh, po yung last. sequence. And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Priority, may we find priority, out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin.
and then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir, proceed. Ma'am Kuya, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para Sir, for makapag-file ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to COA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs, projects, and activities, and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo na-file ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning, wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos, Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So, wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga finailan po para po dyan. Salamat, Opo. ma'am. Thank you Thank po, you Your very much. Mr. Chair, I'm done. Senator Amy is... Maraming salamat, Mr. Chairman. At ang una kong itatanong, hindi ba may mga audit mechanisms ang DPWH? Sinabi na ni Jose Cabral yung internal audit. Ano po yung QAU, CPES at PCMA? Parating nababanggit. At sino ba in charge nito? Bakit kinailangan pa na magtatag ng Anti-Corruption Task Force? Pumalya ba lahat ng audit mechanism ninyo? Anyari dito sa mga QAU, nasa ilalim ng plantilla po ninyo, CPES, PCMA. Ang QAU po ay pinamumunan po ng mga miyembro ng mga technical services, yung Bureau of Maintenance, Construction, BQS at BRS, Bureau of Design po. Sila po ay merong team na kinikreate para mag-inspeksyon. Meron po sa central office, meron din po sa regional office. Sa pagkakaalam ko po, the regional office are tasked to inspect yung mga project ng mga district. Meron ang central office po. Hindi, nakakapagtaka kasi dahil may QAU, sinabi nga ninyo, kabahagi nito, may design, etc. Bakit sunod-sunod yung mga Kabagan Bridge disasters? Ano nangyari? Hindi dumaan yan sa QAU? Before you answer, let me acknowledge the presence of Senator Bongo. And also, Madam, with your indulgence, Mr. BIR, can we give you the go signal to already issue the LOA to the 15 companies represented and initially identified to have been allegedly implicated in this anomalous execution of flood control projects? Your Honor, you can take advantage of their presence. Maybe you can issue the LOA today as we speak. What I said earlier, Your Honor, there were companies that were already issued even before this hearing. I mean the others who are not yet issued, but they Your are here. You can take advantage. Thank you, Your Thank Honor. you, Senator. Yes, Yusek, please. Kinorek po ako ng aking mga kasamahan sa likod. Ang QAU daw po ay galing sa central office na umiikot para matignan. Pwede pong umikot siya kahit na ongoing pa lang yung project.
Pag completed Tama. po. Opo. Yun nga ang pagkaalam ko, kaya ako nagtataka bakit napasok yung technical services at saka design. Yung CPES at saka yung PCMA, pumalya ba lahat ng internal audit mechanisms ng DPWH ng sabay-sabay? Bakit nagkaganito? Your Honor, Madam Chair, yun pong CPES ay, alam ko po, GPPB ang gumagawa. GPPB. Pero alam ko DBM yun, di ba? Yung GPPB? Bakit biglang naging public work siya? Hindi po public works yata ang gumagawa ng CP, parang contractors performance evaluation system. Yes. Pero kayo pa rin ang pinanggagalingan ng datos, kayo rin ang nagre-report. Opo, kapag sila How does this work? Napaka-komplikado nito, pati kayo nabubulol na. PCMA, ano naman yun? Yung PCMA po ay database ng DPWH. Kaya nga how do all these work together? At bakit tuloy-tuloy itong mga kapalpakan? Siguro hihingi ako ng impormasyon mula sa inyo at maliwanagan kami, palibhasa ito lang ang kauna-unahang pagkakataon. And bakit kinailangan pa na ang Pangulo pa ang magsasabi ng 15 flag contractors? Tapos ngayon, meron tayong Anti-Corruption Task Force, meron pang Congress investigation na halos pinagtatawanan ng taong bayan kasi kayo rin ang gumawa, biglang tayo na rin ang mag-iimbestiga. Ano pa ang pinagkaiba nito sa sumbong sa Pangulo website? Katakot-takot na investigasyon, pwede ba kasuhan na? Kaya sabi nga ni Chairman na maglowa na yung BIR na yan. So maybe you can explain to us the internal audits, otherwise we have nothing to look forward to except continued failed flood-controlled projects. So, meron pa akong isang tanong na ito yung mahiwagang master plan, na ilang beses na natin tinatanong, hindi naman mag-uumpisa to sa zero. Alam naman natin, dekada 70 pa, meron ng Metro Manila Master Plan. Alam naman natin, ang MMDA nandyan. Nung nakaraang hearing, yung REBCO sa DENR, nasabihan din kasi hindi naman pala sila nakikipag-coordinate. Narinig rin natin na meron daw mga master plan and feasibility studies for the 21 major river basins of the country. Asa na ba tayo sa master plan? Meron pa ba tayong makukuha dyan sa archive ng DPWH kung saan ang balita, ang turnover, napakalabo? May mahihinatan ba tayong master plan sa near future? Wag naman sa napakalayo. Kasalukuyan pong ina-update ng UPMO Flood Control ang lahat ng master plan sa 18 major river basin, Mr. Yun lang? Yung pa lang? Yung river pa lamang? Kapag hindi river system po, major river system. Yun pa lang? Yun po yung ina-update. Pero yung national? Wala pong singular, sabi nga po ni former Secretary Bonoan, wala pong singular na master plan para sa buong Pilipinas dahil iba-iba po yung... Wala ba kayong, di ba dapat kayo magtatag ng komite, task force, ano man ang tawag, upang magkaroon ng integrated, comprehensive national master plan? Wala bang balak na may ganun? Paliwanag po dyan ng mga experts sa flood control. Bawat river po may kanya-kanyang hydrologic characteristic kaya hindi po ata pwedeng isang singular master plan. Hindi naman natin pinag-uusapan lamang ang mga ilog. Pinag-uusapan natin ang lahat ng problema kasi ngayon hindi lang ilog ang nag-overflow kung ano-ano na nag-overflow. Kaya napunta tayo sa ilog at sa United National na ang sinasabi po ninyo, hindi po pwede magkaroon ng iisa. Ano naman yung Unified Project Management Flood Control? Hindi nagkakaisa. Alam natin, sangkatutak na foreign financing. Ang foreign financing umaabot na ng 42% ng ating budget, bilyon-bilyon ang World Bank na binigay sa ating mga projects. Sina-harmonize ba yan? Talaga bang may ginagawa tayong harmonization ng local projects, national project, pati na rin yung ating bilyon-bilyon na mga foreign-assisted projects sa flooding? Madam Chair, yung sa internal audit po, kung meron pong nandito po yung director ka na internal audit ng DPWH. Siguro po magandang kausapin natin o magsalita yung director ng UPMO, yung Unified
Project Management Flood Control. Si Director Mon Ariola pa rin Nandito po yan. siya, opo. Siguro, imbes na magsalita, mas maigi pang ipaliwanag niya kung ano ba ang nagagawa nitong bilyon-bilyon na hindi pa napapag-usapan kasi ang nakikita lamang namin yung nasa GAA. Paano pa yung bilyon-bilyon sa World Bank? Meron pa dyan yung ODA loans. Meron pang ADB. Saan katutak yan? Saan ba napupunta yan? Siguro mag-submit muna siya. Maigi pa mon, ibigay mo na kaya yung listahan ng mga accomplishment. Kasi maraming nagtatanong na wala naman napupuntahan yan. By way of information, Chairman, may the committee request the expenditures vis-a-vis the accomplishments of the UPMO.